Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang Preacher Lester Yabut kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin ng online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Tigan. Ayan, at babati po muna tayo sa ating mga nakakasama na at this point. Ate Beth Akong, maraming salamat po. At kasama rin po natin ng Sister Arian May, Sister Carmelita Belen, good afternoon din po. Maging kay Sister Alexis Salazar, Ma'am Joyce Tigan, good afternoon po. At kay Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Maging kay Nanay Susan Jose, ayan, magandang hapon po. At muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Hardin ng Panalangin. At ngayon po ay tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ang maraming Diyos sa mapagpala sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito na muli niyo ibinigay sa amin ang kalayaan na kami po ay makalapit sa inyong paanan upang sama-sama po kami makapanalangin. Gayon din, Panginoon, ay makapakinig po ng inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyong gabayan ng bawat isa at pagpalain po ang bawat nakikinig at makikinig pa po sa ministry po na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, at kasama rin po natin si Pilar Villar Locsin. Ito ba si Si Ella. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ella. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay dadako muna sa pagbabasa ng ilang mga prayer requests at mga praises. Kung meron po kayong nais na isama sa ating prayer time mamaya, comment lamang po sa ating Facebook page, sa ating live ngayon. At kahilingan ko lang po, maging specific lang po tayo sa ating pagko-comment na ng ating mga prayer request. Sino po ang nais natin ipanalangin at ano po ang ating kahilingan sa Panginoon para sa taong iyon. Okay, dadako po tayo praises and thanksgiving. Babati po muna tayo sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong linggong ito. Ngayong araw po ito, March 5, Sister Sherilyn Idos at si Sister Jemima Palye. Ito pong si Sister Jemima ay anak po ng Pastor John Palye sa MIBC Malabon. Ayan. And then bukas naman po si Maricel Tumolak, and March 9 ay magdiriwang po ng kaarawan sina Bishop Fernando de Vega at Sister Angela Belen at si Raisher Pereira. And March 10 naman po Ma'am Belinda Paraiso. Ito po, siya po ang asawa ng Pastor Dito Paraiso sa MIBC Burgos. And then Preacher Rico Manlapig, Nanay Susan Doriani at si Geraldine Wahing Rodolfo. Sa March 10 po yan. And then March 11 naman po ay sina Pastor Norman Gatdula and Pastor Nolan Gatdula rin po. Ayan, sila po ay kambal. Ayan. At maraming happy birthday po sa lahat po ng ating mga nabanggit, and advance happy birthday din po. And then for pastoral anniversaries naman po, Bishop Cornelio Datur celebrating 29 years sa pagiging pastor po ng MIBC Cavite. Ito po ay ngayong araw ito. At then and then si Bishop Fernando de Vega naman po sa March 7 ay ang kanyang ordination anniversary. Dadako naman po tayo sa church anniversaries. March 9 to 10 ay gaganapin po ang MIBC and Ministries of Malabon under Pastor John Palye. Sila po ay nagsa-celebrate ng 22 years as a church. Ayan. At ayun po, binabati po natin, nakikiisa po tayo sa kasiyahan po ng mga pastoral anniversaries maging sa church anniversaries. Ayan, dadako po muna tayo sa ating mga praises from Carmelita Belen. Salamat po sa panalangin para kay Olive Mary Rebamonte. Siya po ay nagkaroon ng second opinion sa ibang doktor at naging mas malinaw na po ang kanyang karamdaman at magiging gamutan para sa kanyang sakit, at patuloy po natin siyang ipanalangin maging kanya pong mga anak, kanyang tatay at ang kanyang nanay po. And din po ay praises din from Sister Carmelita dahil nakasama po natin ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagdilingkod. And then praises from me sa mga bago pong instrumentalist na nadagdag po sa ating music instrumentalist ministry. At tayo po ay binabati po natin sina Sister Claire and Zia for their new ukuleles. Ayan po ay patuloy niyong gamitin. Yan po ay tubugin niyo po ang kanyang talento para sa pagtugtog niyo po sa Panginoon. Ayan, at magandang hapon din po kay Brother Mar Saren
kay Ma'am Baby Villamiel, kay Nanay Gertrudes Severino. Ayan, magandang hapon po at salamat po muli sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. At tayo po rin ay patuloy na nakikiramay sa Moriah Bible Baptist Church, Tumana, for the passing of Sister Isabel Alvarez last February 24. Patuloy po nating ipanalangin ang congregation at patuloy po nating ipanalangin ang comfort po ng Panginoon para sa mga mahal sa buhay po ni Isabel Alvarez. Dadako po tayo sa pagbabanggit ng ilang sick brethren na loved ones. Sama natin sa panalangin ang patuloy natin panalangin Sister Helen Paras para sa kanyang boses na minamalat at ang kalusugan po ni Ima sa kanyang pong mga karamdaman. Siya po ay ating panalangin para sa kanyang kagalingan. Ang Ma'am Baby Villamel, patuloy natin panalangin ang kanyang hyperacidity and high blood pressure. And then from Sister Lynn Hapitana naman po, panalangin natin patuloy si Ermilio Hapitana. Lumalaki po ang kanyang bukol sa liig, sa pagalingin po siya ng Panginoon. At sama natin sa panalangin ang prayer request ni Sister Rowena Galdones, ang kanya pong nanay na si Nanay Rosario Galdones, pagalingin po para ang kanyang sakit sa UTI. And then patuloy natin isama sa panalangin ang nilalapit po ni Ma'am Kay Shapno, si Naomi Rubio sa kanyang pong unusual blurring of left eye. Nawa po makakuha rin po tayo ng update dahil ang nakalagay po dito, she will undergo procedures pa po para malaman. Sana po malaman din natin yung naging sanhi. And then, sama natin sa panalangin ng ating expectant mothers, sina Sister Agnes Casiao and Sister Arabel Bautista Ocampo. Sa ilang pong mga prayer requests, patuloy natin ipanalangin ang Nanay Tuding Severino. Bigyan po siya ng kalakasan at pag-iingat po ng Panginoon maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Sama natin sa panalangin ng Baptist Summer Camp 2024. Ito po ay gaganapin sa March 28 to 30 sa Highlands Camp sa Iba, Zambales. Ayan po. At patuloy din natin panalangin po ang ating young people na nagsisikap na makaipon po ng camp fee para po sa event na ito. And then sama natin sa panalangin from Sister Carmelita Belen, salvation po ng family and friends, good health, spiritual growth, ang kanilang mga negosyo at magkaroon ng maayos na buyer at supplier ng mga sisiw. Patuloy po silang ingatan sa kanilang pagtitinda at magkaroon din po sila ng lisensya at sasakyan para sa pagtitinda. Sama natin sa panalangin from Rosa Belen, ang makakilala at maalapit po ang kanyang mga mahal sa buhay sa Panginoon, maayos na kalusugan, ang kanilang pinansyal na pangangailangan, pagkakaroon po ng lisensya ni John Emer at magkaroon ng sariling small business at ingatan po sila sa pagtatrabaho nila at gumaling po ang kanyang mama and papa. Ayan po. At sige po, yan lang po muna ang ating mga babanggitin, pero lahat po ng ating nasa listahan mamaya ay ating isasama sa ating prayer time. Of course, panalangin po natin ang ating elders, senior citizens, and widows and widowers. Ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo, Preacher Renato, and Sister Esther Hino. Sama rin po natin sa panalangin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, ang Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Gertrudes Severino. Sama rin po natin sina Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Delia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, maging sina Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, at Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, si Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Nanay Leonarda Saren, maging sina Nanay Rosario Concepcion, Auntie Nanita Saria, Tito Edith Santos,
Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garuvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, Nanay Milagros Loquiao at Nanay Rowena Galdones. At kung meron po kayong nais idagdag sa ating listahan no, ng elders and senior citizens, i-comment nyo lang po or message nyo po ako upang ma-update po natin ang ating listahan. Okay? Tignan ko lang po dito. Patalangin po natin ang pinsan po ni Ma'am Joyce na si Florence Santos, scheduled for open heart surgery bukas. Ayan, salamat po natin siya sa ating prayers. Maging si Brother JJ Zapata nasa ospital. Sama rin po natin siya sa ating mga panalangin. And then, tingnan ko lang po, Ate Percy and JJ Zapata sa kanilang karamdaman. Okay. Sige po. At patuloy po nating ipanalangin ang ating mga online services, ang Hardin ng Panalangin, ang Bountiful Feasting on the Divine Verses with Bishop De Vega, ang May Kaagapay sa pangunguna po ng Pastor Nel Datur, ang Of Word and of Prayer sa pangunguna po ng Pastor Neil Kikep, kasama po natin dyan ang Preacher Jabez Orara and Preacher June Espieto, at sama rin natin sa panalangin ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors, at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos with Pastor Lito Paraiso. Ayan. Yan lang po muna ang ating mga babanggitin at mamaya po at patuloy lamang po kayong mag-comment ng inyong mga prayer request at ayan po isasama natin sa ating prayer time po mamaya. At this point po muna ay makakarinig po muna tayo ng isang special number. I have you
walk by your side all the way. Maraming salamat po sa Daging Bilang. Yan po ay inawit ng Sister Venus Belen at tinugtugan po ng Brother Sam Digan. Yan. Maraming salamat po. And then bago po tayo tumungo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tignan ko lamang po Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po. Nanay Gertrude Severino, praises po, sabi po rito, pagaling na ang kanyang kapatid na si Filomena Belen. Patuloy po natin siyang ipapanalangin. Sama rin po natin sa panalangin ang health ng Ma'am Baby Villamiel, maging ang tonsillitis po ng Sister Venus de Guzman Belen at ang ubot sipon niya, maging kay Sister Veronica. Atin po silang isama sa ating prayers. And then magandang hapon po kay Nanay Lynn Hapitana. And then Nanay Doris Santos, good afternoon din po. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa akin. And then Nanay Susan Jose, happy birthday po. At birthday niyo po pala. At sasama rin po natin sa prayers ang inyong kalakasan, kalusugan, at ang inyong pong heart's desires. Alright, Sister Nika Hernandez, good afternoon po at salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Alright, at this point po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, a short devotion for this afternoon. Please turn your Bibles to the New Testament, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. 2 Timothy 4, 6 to 8. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Yan. At ang title po ng ating short devotion this afternoon is The Goal of Our Christian Life. The goal of our Christian life. Tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Ang manaming banal na nasa langit, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa pag-aaralan naming salita na nanggaling po sa inyo. Nawa Panginoon, patuloy nyo kami bigyan ng kaunawaan sa wisdom po na ini-impart ng inyong salita sa amin. Nawa Panginoon, buksan nyo ang puso ng bawat isa na nakikinig ngayon, maging sa makikinig pa. At ang wisdom po na aming matututunan ay patuloy naming mai-apply sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat Panginoon, gabayan niyo po ako ngayong hapong ito. Itago niyo po ako muling sa inyong likuran upang ang mensahe niyo po ang marinig at hindi po ang sa akin, hindi po ako ang makita ng iba, ng mga nakikinig. Maraming salamat Panginoon, ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Alright, tayo po ay nasa buwan na ng Marso, ano? Parang kailan lang ay kakatapos lang ng 2023, 2024 na po at nasa third month na rin po tayo. And during my time, nung kabataan ko po, usually ang March, ito po ay yung buwan kung saan ang mga schools po natin ay nag-hold ng kanilang mga graduation rites, ano po, yung mga commencement rights po ng mga schools. Hindi ko lang po alam ngayon sa mga panahon ngayon kasi yung iba na nakikita ko na yung iba April na o kaya May na nagkakaroon ng graduation rights o kaya nagbago yata ang ating mga yung buwan ng ating school year. So hindi na siya March, no? Dahil saan to? Dahil sa pandemic. Ayan. Pero nung kapanahunan ko, para sa akin, yung March, every time na darating po yung March, ay it marks the end of a school year. Dito na po yung panahon na kung hindi ka masyadong naging masigasig sa iyong pag-aaral, medyo meron kang kaba na nararamdaman, especially
nung araw kapag ka grade 6 ka, no, tapos hindi mo malaman kung ikaw ay makakapasa papunta sa high school, no? At kung high school ka naman, kung fourth year ka, hindi mo malaman kung ikaw ay magmamarcha, ika nga. Siguro ang nakaka-relate na lang ngayon yung mga sa mga sinasabi ko, yung mga kaidaran ko kasi parang nagbago na siya ngayon no. Pero, no, yung iba naman doon na mga classmate ko, yung mga matatalino, yung mga nasa honor roll, looking forward sila na dumating yung Marso kasi alam naman nila, no, na na-finish nila, na-accomplish po nila yung kanilang goals for the year. And most of us, no, yan po yung great lesson Hindi naman yung specific lessons yung naaalala natin sa school Mostly yung events kapag tayo pumapasok, no, yung life events natin sa school, yan din po ang tinuturo sa atin sa buhay. No? Yan ang great lesson na tinuro sa atin ng school na yung success natin, 'di ba? Kumbaga, kung pag-uusapang sekular, no, pag-uusapan natin ng mundo, yung success natin ay nakadefine po ito kung gaano mo kabilis natapos at gaano mo ano yung quality, gaano mo kumbaga kaayos na natapos yung iyong goals, no, sa iyong buhay, no. So there are maraming factors, maraming variables para maging successful po sa buhay na ito. Pero masasabi nga natin na sa bawat isa sa atin, iba-iba ho tayo ng kalagayan Iba-iba po ang ating kinalakihan, iba-iba yung resources na meron tayo. Pero siguro po mag-agree kayo sa akin na isa sa biggest factor, sa isang biggest differentiator yung iyong attitude, no? Kung gaano mo how badly you want something, yung goal mo na yon para gawin mo, ano yung mga willing na isakripisyo, ano sa buhay mo, yung willing mo isakripisyo para ma-achieve mo yung goal mo sa buhay. Now, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, meron din tayong goal dito sa buhay na ito, yung Christian goal na sinasabi, na bago po tayo mawala sa mundong ito, na kapag tayo po ay naging Kristiyano, yung ating pananampalataya ay sinasabihan tayo na kailangan nating mag-perform at i-achieve ang goal na to. At sabi nga po ni Pablo, no, sa ating sinabi, sa ating main text na binasa kanina, sabi niya dito, I have finished my course. Ibig po sabihin na na-achieve niya yung goals niya bilang isang evangelist ng Panginoon, bilang isang apostol ng Panginoon. At he is looking forward doon sa ating Panginoon na ano ang ibibigay na reward sa kanya sa kabilang buhay. So parang ganun din yung mga tulad nung nabanggit ko kanina, syempre sa school, yung mga hindi naman na-achieve yung goals nila, kabado. Pero para sa isang tao na alam mo na achieve mo yung goals mo dahil nagsakripisyo ka, dahil ginawa mo lahat na makakaya mo para ma-achieve to, looking forward ka ngayon sa rewards. So ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Ngayon, basahin po natin. Punta po tayo sa Luke 19. Yan po ay sa New Testament din po. Luke 19, 12 to 13. Sabi po rito, Luke 19:12 to 13, he said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. This is a parable na ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasalita, ang nagkwento nito. And pag binasa po natin yung kabuuan ng parable, kung di po ako nagkakamali, parable of the talents, no? Na yung hari, no, aalis siya, pero tinawag niya yung kanyang mga servants at binigyan niya ng tinatawag natin na 10 pounds, sabi dito, no? At inutusan sila, occupy till I come. So, ibig sabihin, merong utos sa mga servants. So, nung pagbalik po niya, yung mga naging mabunga, yung mga fruitful, yung iba na yung binigay na 10 pounds na doble. Yung iba na kumita ng 5 pounds, di ba? And then, nung dun sa mga tao na yon na naging fruitful sa pinagkatiwala sa kanila, ay pinagkatiwalaan din sila sa mas malalaking bagay. Ginawa silang rulers, no, ng 10 cities, ginawa silang rulers ng 5 cities. Pero merong isa, no, na ang ginawa niya doon sa binigay sa kanyang 10 pounds, ibinaon niya sa lupa. At hindi niya ginamit.
no? At yun ay binalik niya nung pagbalik ng hari. At sabi dito, siya po ay napagalitan at kinuha sa kanya yung binigay na 10 pounds. So ako naniniwala mga kapatid na tayo ito diba? Ang mga mananampalataya na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay umakyat sa langit upang maghanda. Diba? Sabi dito, to prepare a place for us, ay inutusan din niya tayo maging fruitful, maging mabunga. Ngayon, yung sinasabi rito na yung pera, yung 10 pounds na ibinigay ng hari doon sa kanyang mga servants, pwede rin po natin kasi siyang i-interpret na ito naman yung mga talents, no? Yung spiritual gifts na sinasabi na binigay ng ating Panginoon para sa atin, sa mga mananampalataya, sa kanyang mga anak, para magamit po kung saan man po tayo i-assign na role bilang isang katawan ni Kristo. Basahin po natin yan sa 1 Corinthians. Ano po, sabi rin po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 12, 4 to 11. Medyo mahaba po, pero let us read. Sabi dito, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So kung titingnan po natin yung mga gifts, no, yung mga spiritual gifts na sinasabi dito, masasabi natin na iba-iba. Very diverse, merong diversity. Pero lahat po ng talent na ibinigay sa atin ay nanggaling po, sabi dito, sa the same Spirit. Isa lang po ang nagbibigay ng mga talento. At mababasa rin po natin sa verse 11 na this is the Spirit. Siya po ang nagdidesisyon kung anong klaseng gift ang ibibigay sa mga kapatiran. Ano? Hindi po pare-pareho, pero ang nagdidesisyon po kung anong gift mayroon ka, kung anong talento mayroon ka, ay ang Spirit po na ito. And then, dahil nga ito po ay iba-iba, ito ay diverse. Meron tayong different roles. Magkakaiba ho tayo ng ginagampanan. At ito po ay very evident sa church po natin nowadays. Ano? Sabi nga po dito, hindi naman po lahat na kaya magpastor, hindi naman lahat kaya magturo, hindi naman lahat kaya mag-lead para sa Panginoon. Hindi naman lahat kayang kumanta para sa Panginoon. Hindi naman lahat kayang tumugtog para sa Panginoon. Naalala ko nga, sinasabi ko, alam ko naman ang aking limitasyon pagdating sa pagkanta. No? Kaya nga po ako, nung na-assign ako na song leader, medyo nagulat ako, no? Pero dahil pinagkatiwala sa akin to ng aking pastor, gagawin natin ng lahat ng ating makakaya. Pero yun nga po, sinasabi, iba-iba po tayo ng gift. Hindi naman lahat kayang mag-company, no, ng church. Hindi naman lahat kayang gumawa ng mga sira or mag-build para sa church. Hindi naman lahat kayang magluto para sa Panginoon. Hindi naman lahat parang kayang mag-accounting. No, iba-iba ho tayo Merong magaling sa accounting, may magaling mag-company, may magaling magluto, no? May magaling mag-lead, may magaling magtumugtog, may magaling kumanta. So dito pa lang hanggang ngayon, mula nung panahon ni Apostol Pablo hanggang sa panahon natin ngayon sa modern churches, makitang-kita naman po, no, na iba-iba tayo ng gifts. Ngayon, sinasabi ko naman din noon pa na kung ikaw ay may desire, for example, na kumanta para sa Panginoon, pagbutihin mo. Kumbaga, kung wala ka ng gift na to, if you desire, you pray, diba, for the Holy Spirit to guide you, you practice, para maibigay mo yung 100% mo para sa Panginoon. Pero pag titingnan po natin, talagang minsan may kanya-kanya tayo ng gift na merong inaakmaan na role. Na minsan kapag ka napunta ka dun sa role na wala ka namang gift, medyo mahihirapan tayong gampanan yung role na iyon. So,
whatever role, no, that the Lord gave you, maging maingat lang din po tayo at lagi nating alalahanin na mayroong purpose. Ito yung purpose kung bakit ka magaling kumanta, kung bakit ka magaling mag-preach, kung bakit magaling kang mag-lead, kung bakit magaling kang magluto, kung bakit, yun yun may purpose kasi iba tayo ng role. Pero, ang purpose lang naman nito ay isa, no, sa mga talents na binigay sa atin, at mababasa po natin yan sa Ephesians, no, Book of Ephesians chapter 4, 11 to 13. Ephesians 4, 11 to 13, sabi po rito, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Diba? Yan po ang sinasabi dito, "Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Yung talent po natin, pero ang binanggit po kasi dito, di ba? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang ito po ay merong direct impact, no? Para sa, sinasabi nga po dito, na perfecting of the saints for the work of the ministry, no? Kasi ito po yung mayroong mga tinatawag natin na, syempre, ang pagpapastor, di ba? Ang pagtuturo, ito ay direktang pagtuturo mo sa mga mananampalataya ng salita ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin na kung hindi ka pastor, hindi ka preacher, hindi ka elder, hindi ka, di ba, kung hindi ka propeta, kung hindi ka evangelist, o kung hindi ka teacher, ay wala ka ng impact sa work of the ministry. Remember, we are all one body, no? Yung iba may direct impact para sa ministry, yung iba meron tinatawag tayong indirect impact. Pero ang impact po niyan ay sa ministry pa din. So for example, kung tayo ay nabigyan ng pribilehyo na maging parte ng ministry, na kung halimbawa ang iyong mga talento ay nagagamit para sa ministry, alalahanin natin na ito po ay para sa ministry, hindi para ipagyabang natin kung anong talento meron tayo. Hindi para maging sikat, no? Hindi para maging mayabang, hindi para maging mas angat sa iba, kundi para sa ministry. Hindi para abusuhin yung authority, hindi para abusuhin kung ano man yung role na meron ka. Lagi nating tatandaan na ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang ministry, o kung ikaw ay kasama sa isang ministry, the purpose is for the edification of the members, of the Christians. And hindi naman talaga tayo hindi natin pwedeng sabihin palagi na tayo ay mas magaling kaysa sa iba. Remember, we are one body. Wala na sa parte ng katawan ng isang tao, walang mas magaling diyan, no? Hindi mo pwedeng sabihin, mas magaling yung kamay ko kaysa sa paa ko. O mas magaling yung, 'di ba? Yung ano ba? Yung binti ko kaysa sa tiyan ko, 'di ba? Hindi pwedeng ganoon eh. Ang hindi po pwedeng mangyari kasi pagka hindi nag-function ang isang parte ng katawan ng isang tao, buong tao, yung kabuuan ng tao apektado. 'Di ba? So, hindi tayo pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, mas magaling ako kay dito, mas magaling ako sa kanya. Hindi. Gawin natin yung role na ibinigay sa atin upang maging maayos yung takbo ng katawan ni Kristo. Na, 'di ba, siya ang ating pangulo at tayo ang katawan niya. Bilang katawan niya, dapat gawin natin yung ating role para maging maayos po, 'di ba? Ang kabuuan. So, katulad din naman po, no, sa mga church members, wala namang mas magaling kasi kaysa kanino eh. 'Di ba? Pero kung alam niyo po ba kung saan nagkakaroon ng pagkakaiba? Saan nagkakaroon ng difference? Hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Yung iyong puso, no? Gaano kalaki ang puso mo para sa ministeryo ng Panginoon? Gaano kalaki ang puso mo para sa Panginoon? Ilang porsyento ang pwede mong ibigay? Kaya mo bang ibigay yung 100% mo para sa gawain ng Panginoon? Doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Pero sa mata ng tao, wala eh. Dapat gawin natin ng maayos ang ating, kung ano yung pinagkatiwala sa atin. And remember, no, sabi sa verse 12, yung talent na to is to be used for the perfecting of the saints. Ibig po sabihin nito na tayo ay mahasa, no, para sa Panginoon, para makilala natin until we all come into the unity of faith and knowledge of the Son of God.
hanggang sa lahat tayo makakilala sa Panginoon. Hindi yung pagkakilala lang na bilang Panginoon tagapagligtas. Makilala natin sino si Kristo, sino yung ating sinasamba, sino yung ating tagapagligtas on a more higher and deeper level. Alam natin siya yung Panginoon. Alam natin, pero alam po natin ang kanyang mga turo. Alam ba natin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin habang tayo nabubuhay? Yan po ang magiging goal natin eh. No? So yan po, yung talent natin is to be used para lahat po ng kapatiran ay makakilala sa ating Panginoon in a more deeper personal level. Now, lahat po tayo should use our talents for this goal na maging perfect para sa ating Panginoon. Sabi po diyan sa verse 13. Pero, diba, sabihin natin, Brother Lester, paano hindi naman ako preacher, hindi ako pastor, hindi ako leader, no? Paano ako tutulong para sa perfecting of the believer? Nagluluto lang ako. Ako ay nagmamaneho lamang. Ako ay naglilinis lamang. At kung ako naman ay isang elderly na, no, wala naman akong role, maatad lang ako sa church. So, paano ako nakakatulong para sa goal na ito? So, remember, again, we are one body. No, hindi ibig sabihin na ma-attend ka lang diyan kasama ka lang sa umaattend, wala kang hinahawakang ministry, ay hindi ka na makakatulong, no? O wala ka ng role para sa perfection of the saints. Kailangan natin kasing makita, kailangan natin pag-aralan kung yung role natin, dapat makita natin to, hindi yung specific role. Kasi minsan ang ginagawa natin, hinahati-hati natin eh. Dito lang ako, dito lang. Hindi natin nakikita yung epekto ng role natin sa kabuuan ng church, sa kabuuan ng katawan ni Kristo. No? Minsan hindi kasi tayo aware. No? Sasabihin natin, ito lang kasi. Alam niyo ang problema sa atin, na mananampalataya, tayo ang nagbibigay ng value sa role na meron tayo. Sa Panginoon, lahat naman yan mahalaga. Tayo, pag sinabi natin, ito lang ginagawa ko, laging may lang. No? Hindi kasi natin nakikita yung epekto at impact ng role na yan para sa kabuuan ng katawan ni Kristo. Halimbawa, how does my role contribute to the perfecting of the saints, of the brethren, sa mga kapatiran, sa mga instrumentalist natin, sa mga choir? Diba, kayo ang naghahanda sa puso ng mga mananampalataya tuwing tayo naglilingkod sa Panginoon. Na kung ang boses natin ay hindi natin pinractice, hindi natin nalalagaan, anong klaseng paglilingkod meron tayo? Kung di tayo nagpractice ng ating mga instrumento at sintonado pala ito. Diba? Is that the 100%? Kaya sinasabi ko, what makes a difference, puso eh. No, hindi yung role. Pero yung puso mo doon sa role mo, ginagawa mo ba siya ng maayos? Nagsasakripisyo ka ba para sa role na yun? Para pagdating ng linggo, pagdating ng Wednesday na ikaw ang tutugtog, maayos. Diba? Nasa tono yung instrumento mo, pinag-aralan mo yung kanta, para pagdating ng paglilingkod mo sa Panginoon, you give your 100%. O halimbawa, yung mga cook natin, na nagpapakain para sa church, na kung hindi masarap yung luto mo, paano, di ba? Kumbaga, yung sustenance na binibigay mo, na ikaw ay nagluto dyan, nagbibigay ka ng physical sustenance naman para sa mga miyembro ng kapatiran at sa ating mga logistics, di ba? Dapat, hindi yung pagdating natin doon, tsaka lang natin i-check, maayos ba yung ating computer, maayos ba yung ating, di ba, microphone, di ba? Kasama yun sa pagpe-prepare. Pero, dapat, tinitingnan din natin, dapat may kusa nga tayo no? Pag nakita natin na may diferensya, dapat nire-report na agad kay pastor yan. Pastor, medyo pasira na yung ganito natin. Ganito po yung nangyari. Para pagdating ng Sunday, wala tayong technical issue. No? Halimbawa, sa mga drivers naman po natin, kung wala tayong driver, paano tayo pupunta sa bakas? No? Paano tayo magmi-ministeryo sa iba't ibang lugar? Minsan, di natin nakikita yung kahalagahan no? Ng role. Ang nakikita lang natin, ito lang. Pero hindi po. Kung wala po yung mga role na indirect nakakaroon ng impact sa church, sa perfecting of the saints, hindi rin po tayo kikilos no? Wala rin po tayo masyadong mararating. At halimbawa sa mga administrators, no? Sa nagte-take care sa gumagawa para sa mga paperwork ng church, no? Sa mga pagkolekta ng ating tithes and offerings, sa pag-accounting, no? Kasama po yan Kasama po yan para po tumakbo ang ating church. At ito pong pinakamaganda. Halimbawa, siguro nagtatanong kayo, paano yung elderly?
na ma-attend sa church. Ano yung role nila? Hindi naman sila nakapag physical labor na dahil may edad na. Alam niyo po ba, no, yung elderly members natin, isa to sa may pinakamahalagang role. Lahat naman ng role mahalaga. Pero kasi iniisip natin, pag elderly, wala ka nang gagawin eh. Hindi po. Alam niyo po, pag elder na ako, no, it is my goal and my duty to be an example to the young members. Hindi yung ako pa'y magsisimula ng kaguluhan. Ako pa'y magsisimula ng katitisuran. Dapat tayo naging example na kung paano na-experience natin sa edad nating ito, yung pagmamahal ng ating Panginoon, na ma-experience din po ng ating kabataan, ng mga bagong membro ng ating church. No? And mag-impart tayo ng wisdom, mag-impart tayo ng experience kung saan ito po ay nakakapag-glorify sa ating Panginoon. No? Diba? O kung gano'n naman, sa pamilya natin, you pass your faith to your children, you pass your faith to your grandchildren. Naalala ko si Timothy, di ba? Kaya siya, sinabi ni Pablo na at an early age, ay alam na niya kung ano yung mga scriptures kasi tinuturuan siya ng nanay niya at ng lola niya. Minulat siya sa scriptures. Kaya yung at an early age, alam na niya at kaya siya yung ginamit ng Panginoon na maging susunod kay Pablo. Dahil at an early age, nahubog na siya nino ng tatay ba? Hindi. Diba? Kasi ang tatay magpo-provide eh. Pero ang humubog sa kanya, yung nanay niya at sino? Yung lola niya. So, iniisip natin pag elderly na, wala nang, diba? Wala nang role. Meron po, mahalaga rin po. Kaya nga ako, pagtanda ko, no, pagka nagkaapo ako, no, at pag pinaalagaan sa akin ni Shem, yung apo niya, ang gagawin ko, kung may YouTube pa, kung may Facebook pa, paparinig ko lahat ng mga ginagawa ko ngayon, ng ating mga pinag-aaralan ngayon. Pero alam niyo po ang mas maganda? Ang mas maganda niyan, kapag ang Panginoon ay gumamit ng ibang tao, mas batang generation na magpastor, na talagang magtuturo ng pure Word of God. At malay nyo, baka yung apo nyo to ngayon. No? Baka ang susunod na pastor, ang susunod na leader ng church ay yung apo nyo. At alam nyo kung ano yung role nyo para mangyari ito? Imulat nyo sila doon sa faith. Basahan nyo sila ng scriptures. Madali na nga ngayon dahil hindi na kayo magbasa eh. Diba? O pag nag-aalaga tayo ng mga apo, ng mga bata, di manood kayo sa online services. Naririnig din nila. Napapanood din nila. No? Saka baka sa ganung pamamaraan, mahubog natin yung mga bata to the faith na kung anong meron tayo ngayon. Sana yun yung maging legacy natin, no? Ako pag matanda na ako o malapit na rin naman tayo ron, pero sana magawa ko yun kung mga panahon na hindi ko na kaya siguro mag-preach or no, hindi na ako gamit sa physical labor. Ang gagawin ko na lang tatakas ko na lang yung apo ko. At makikinig kami. Ito yung magiging bonding moment namin. Magbabasa kami, makikinig kami, tuturuan ko siya ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And that is the legacy that I want to leave, 'di ba? My grandkids kung meron man. At kung tayo kung kalooban ng Panginoon ano. Ngayon, basahin po natin no. Ang goal po natin no ay magkaroon either ng direct or indirect impact sa ministry, no, sa perfecting of the saints. Kaya wag natin sabihin na ito lang ako, ito hindi, ito lang kung anong pinagkatiwala sa iyo, 'di ba? Kung iyan po ay family ministry, no? Meron nga ako nakita ron eh. Isang Sunday nakita ko yung post niya, no? Ang ministry daw po niya today ay apostolic ministry with the emphasis on doon sa apo, sa apostolic. So ibig sabihin mag-aalaga siya ng apo. And that is a ministry in itself. Diba? Ang family naman, ang unit na ginawa ng Panginoon eh. The first organization na ginawa ng Panginoon, hindi naman church eh. It's the family. Kaya meron tayong role sa ating family. No? Na mas maganda na kung tayo ay lumipas na, yung susunod na henerasyon, na anak, mga apo, ay magpatuloy. Diba? Ng ating faith, ng ating pananampalataya. So, ang goal natin, maging katulad ni Paul, to finish the race, to fight the good fight, and to be fruitful into the ministry of the Lord. So, basahin po natin sa John 15. Ano po?
John 15:4-6, ito po ang ating mababasa. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Sabi dito, to bear much fruit, para tayo maging mabunga. O sige, binigyan tayo ng spiritual gift, binigyan tayo ng talento. Ngayon, alam mo na, importante ang role mo, kahit ano pa man yan. Kung ano man ang binigay na talent sa'yo, para sa role mo, magagamit mo yan. Pero to bear much fruit, para maging consistent tayo, para maging successful tayo sa pagiging mabunga. Ang sabi rito, we must first abide in Christ. Siya ang source ng lahat. Siya ang source ng ating talento, siya ang source ng ating pagpapala. Kaya kung wala ang ating source, wala rin tayo. No? Kumbaga, being fruitful, no, hindi naman po ito limited sa soul winning lang eh. Usually kasi meron tayong connotation na ang pagiging fruitful, ang pagiging mabunga ay doon sa mga naaakay natin sa Panginoon. And of course, that is part of it. Pero wag nating limitahan yung ating pagiging mabunga sa soul winning. Kasi ako bilang mananampalataya, no, pag tinignan natin siya ng mas malalim, kapag ka yung puno mabunga, ang ibig sabihin nito na fulfill niya yung kanyang purpose. 'Di ba? Naging productive siya, naging mabunga siya, naging abundant yung bunga niya kasi na-fulfill niya yung kanyang purpose, naging masagana siya. Kasi yung puno na walang bunga, walang fruit, hindi naman niya na fulfill yung purpose niya bilang puno eh. No? Kasi hindi naman siya namunga. Pero kung ikaw namunga ka, naging productive ka para sa purpose mo, ito po ay patatawag din nating being fruitful. And hindi lang naman yung productivity yung resulta eh, no? So kasama po 'yon. Ano yung resulta para maging productive ka? Ano yung naging resulta ng pagiging productive mo? Ano yung naging resulta ng pagiging mabunga mo? Bukod sa naakay mo sa Panginoon, ikaw ba'y naging mas mabuting Kristiyano? Nagkaroon ka ba ng mas mabuting testimony? Na-hone mo ba yung talento mo at hindi ka tumigil doon sa parang ito yung binigay sa'yo, ano pa yung ginawa mo para mas maging maayos at mas maging ma-improve pa yung talento na ibinigay sa'yo ng Panginoon. These are things, examples na pwede tayo maging mas fruitful pa. So wag nating ikahon sa isang dimension lang pagiging fruitful. Maraming paraan po para maging fruitful po tayo sa Panginoon. And of course, no, maging faithful tayo do sa role na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pagkat po tayo naging faithful dito, inayos natin to, binigay natin yung lahat, hinasa pa natin yung ating mga talento, then we become fruitful by producing results based on our role. Kung ano yung binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin, nagawa natin ng maayos, nagiging fruitful po tayo. So, think of being fruitful in terms of productivity and results. No? And then, to be productive in the ministry, di ba, bilang isang mananampalataya, kailangan nating laging na kay Kristo. Huwag tayong ihiwalay kay Kristo. We need to know Him always and think of Him. Bakit? Kasi being a Christian is hard. Mahirap eh. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba, maraming balakid. Sabi nga, kaya nga tayo na nabansagan na we are not of this world. Kasi iba ang lakad ng mundo, iba ang lakad po ng mananampalataya. Kung ikaw na mananampalataya, wala ka kay Kristo, napakadali mong, di ba, sumunod sa agos ng mundo. Kaya kailangan natin si Kristo. Kailangan nakafocus tayo kay Kristo. Na kapag dumating yung temptation, pag dumating yung mga tao na talagang kumukutya sa ating pananampalataya, pag dumating yung mga tinatawag nating haters, no? Pag dumating na yung cares of this world na sinasabi, na pag dumating ka sa crossroads kung anong pipiliin mo, maganda po na tayo na kay Kristo upang mapili natin yung tamang daan na dapat natin tahakin. Na hindi tayo masway ng mundo sa mga mali, kundi manatili tayo kay Kristo upang yung focus natin bilang mananampalataya, yung focus natin, yung goal natin bilang mananampalataya ay patuloy po nating ma-achieve. No? So, we need to abide in Christ so that when hard times come in,
we are able to continue with our course. Yung hindi ka talaga babaling sa kaliwa o sa kanan, kundi diretso lang, katulad po ng ginawa ni Pablo, so that we may fulfill our goal as a Christian. At dito na po tayo magtatapos, Hebrews 12, no? Last verse for the day po. Hebrews 12, 1 to 3. Sabi po rito, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endureth such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Sabi po rito, kung tayo ay pinanghihinaan, kung tayo ay nahihirapan, ang sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, doon lang po tayo tumingin sa Kanya upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan. Brethren, no, mga kapatid, to become a successful Christian, focus your eyes upon Jesus, abide in Him, and let us finish the race until He comes. Diba po naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon, at tayo po ay dadako na rin sa ating pananalangin. Tignan ko lang po, mayroon pang mga humabol. Magandang hapon po, Nanay Amihan Yabud, good afternoon. Tignan ko lang po, Sister Bingring Severino, good afternoon din po. Deacon George Cardenas, magandang hapon din po. And tignan ko lang po, no. Pastor John Palye, magandang hapon po, Pastor, and happy anniversary po sa inyong sa church. And then ayan po, tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Sabahan niyo po ako, at kung meron po akong hindi mabanggit ay pakisama po sa ating personal prayer time. Okay, let us pray. Maraming banal na nasa langit, maraming salamat sa inyong salita sa pagpapaalala sa amin na bilang mananampalataya kami po ay iisang katawan. Bilang mananampalataya, lahat po ng inyong ipinagkatiwala sa amin na aming gagampanan para sa inyong ministry, para sa inyong family, para sa inyong mga tupa, Panginoon, ay mahalaga. Wala pong maliit, walang malaking role. Lahat po ay dapat naming gampanan ng may malaking puso para po sa inyong gawain. Sapagkat naintindihan na namin ngayon, Panginoon, ano man ang aming ginagawa para sa inyo, may direct impact man o wala, o indirect impact man, Panginoon, sa perfecting of the saints, ito po ay mahalaga. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At papasalamat kami sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Patuloy niyong ingatan ang kanilang mga buhay at patuloy niyo po silang pagpapalain. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga nagse-celebrate po ng kanilang mga pastoral anniversaries, ang Bishop Cornelio de Tour at Bishop Fernando de Vega. Patuloy niyo pong gamitin ang kanilang mga buhay, Panginoon, para po sa inyong gawain. Gayun din, Panginoon, na kami po ay nakikisaya sa church anniversary po ng MIBC and Ministries of Malabon. Patuloy niyo pong pagpalain ang Pastor John Palye. Ngayon din ang gawain ito na inyo pong itinatag sa lugar ng Malabon upang mas marami pa pong makakilala sa inyo. Patuloy kami nagpupuri, Panginoon, sa mga answered prayers, pag-iingat niyo sa bawat isa. Ngayon din, Panginoon, sa pagpapagaling niyo po sa mga kapatiran po namin may sakit. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong bigyan ng comfort ang Moriah Bible Baptist Church sa pagpanaw po ng Sister Isabel Alvarez. Patuloy niyo pong bigyan ng kaaliwan ng buong congregation, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman, sina Dory Grifalda at Cornel Grifalda, pagalingin niyo po sila. Ngayon din si Mark Suarez, bigyan niyo po siya ng kagalingan at financial needs. Patuloy namin nilalapit si Ana Polido na mayroong goiter problem at si Angelina Quitoriano na na-stroke, pagalingin niyo po sila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ma'am Adel Mabalot sa kanyang osteoarthritis, maging sina Pastor Fred Silaw na mayroong heart disease and high blood pressure. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ang dalangin ko ay ang full recovery at speedy recovery po ni na Gay Castillo Doctor, ni na Casen Castillo,
ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, ng ang Sister Dang po para sa kanyang full recovery, daily strength. Nilapit din namin Panginoon si Francesca Audrey Abad sa kanyang recovery. Patuloy namin nilalapit ang Sister Helen Paras sa kanyang pong boses, pagalingin niyo po siya, maging ang health po at ang karamdaman po ng ima ay inyo pong hawakan. Dalangin din namin Panginoon ang Sister Pai Agasang, ang kanyang pong mother, inyo pong pagalingin sa kanyang health condition. Dalangin din namin Panginoon ang Mang Baby Villamel, ang kanyang kalusugan niyo pong hawakan. Ngayon din po sina Ate Percy at JJ Zapata na meron pa mga karamdaman, sila po ay inyong pagalingin. Si Laila Goy, pagalingin niyo po sa kanyang kidney stone, at si Sir Salvacion Vargas sa kanyang BP. Dalangin din namin Panginoon ang patuloy na paggaling po ni Nanay Leonarda Saren, siya po ay inyong hawakan at pagalingin. Dalangin din namin ang Nanay Elvie Rivas, ang sakit po niya sa kanyang katawan, sa likod, inyo pong pagalingin. At dalangin din namin Panginoon si Conrado Mendoza na may sakit. Nilalapit namin Panginoon si Kevin Bihasa na mayroong heart enlargement. Dalangin din po namin Panginoon ang Pastor June Ortega sa kanyang bypass operation, sa po ay inyong hawakan at pagalingin. Ngayon maging ang resulta po ng laboratory ng Nanay Faye Carpio at kanyang panasyal na pangangailangan, kayo po magpulo dito. Dalangin namin Panginoon, pagalingin niyo po ang Nanay Lourdes Mercalesha sa kanyang bukol sa leeg, maging si Rihanna Tatuala sa kanyang skin asthma. Patuloy namin nilalapit ang Pastor dito Paraiso, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan and complete recovery. Ngayon din Panginoon, si Ermilio Hapitana sa kanyang bukol sa leeg, siya po inyong pagalingin. Dalangin din namin na maging maayos ang resulta ng laboratory ni Sister Arcel Manigo at ang Brother Eugene Cabaya po ay hindi po magka-gout. Dalangin namin Panginoon si Rosario Galdones, pagalingin niyo po ang kanyang UTI, at si Naomi Rubio ang kanyang karamdaman sa kanyang kalibang mata, ay po pagalingin. Patuloy namin nilalapit si Florence Santos, siya po ay nakaschedule for open heart surgery bukas. Siya po ay inyo pong hawakan at pagiging ang mga doktor na gagawa po nito. Dalangin namin pagalingin niyo Panginoon ang tonsillitis po ni Sister Venus de Guzman, kanyang ubot sipon, maging kay Sister Veronica. Patuloy namin nilalapit si Mama Glo Agudon sa kanyang kalusugan at kanyang kalakasan at kalusugan Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming mga mahal sa buhay na may malulubhang karamdaman, si June Santos, si Esther Mariano at si Rex Rosales na mayroong mga na nagdadialysis po dahil po sa kanilang mga karamdaman. Nilalapit namin Panginoon sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Julita Elisiralde, Jaisel Juarez, Amparo Cruz at Mary de Beaumonte na may mga cancer. Dalangin din namin Panginoon sina Efren Inocencio, Birbarda Lopez, Pearly Scaar at si Frank Hardin na mayroon po mga komplikasyon sa diabetes. Kayo po Panginoon ang humawak sa mga taong nabanggit, pagalingin niyo po sila sa kanilang mga malubhang karamdaman, at dalangin namin Panginoon na kayo na rin po ang magbigay ng kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit sina Sister Agnes Casciao at sina Sister Arabel Ocampo sa kanilang pagdadalang tao. Patuloy niyo pong hawakan ang kanilang mga kalusugan. Dalangin namin Panginoon ang mga kahilingan ng mga kapatiran, patuloy niyo pong ingatan at bigyan ng kalakasan at katalinuhan na grace, faith, and mercy. Kaya din Panginoon ng Preacher Gary Chuan, Sister Dang, hawakan niyo po ang kanilang mga pinagkakakitaan at ang kanilang mga kalusugan. Dalangin din namin Panginoon ang agapo po ni Yen Oilo Madsarivic, bigyan niyo po siya ng continuous health and growth. Maging si Emily Mew, patuloy niyo bigyan ng kalakasan. Dalangin din namin na strength and guidance and provision para po sa family ni na Christine and Kadivu. Ngayon din ang aking anak si Shem, patuloy niyong bigyan ng physical strength, good health, and spiritual growth. Kaya din po ang Ma'am Sheila ay patuloy niyong bigyan ng katalinuhan, kaunawaan, at pagalingin niyo po sa mga karamdaman. Dalangin din namin Panginoon ang Brother Robert Soriano sa kanyang pag-aayos po ng petition paper sa US. Ang Sister Doris Santos, patuloy niyong bigyan ng kalusugan, maayos na kalusugan at physical and spiritual strength. Dalangin din namin Panginoon
ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan. Patuloy niyo pong ingatan ang Digan family sa kanila pong mga pagbibiyahe. Dalangin din namin, Panginoon, sina Judith Castillo and family. Patuloy niyo bigyan ng mga ayos na kalusugan ang pamilyang ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista at ang Pastor Gerald Rapista. Patuloy niyo pong hawakan ang gawain po ninyo na ipinagkatiwala sa kanila dyan po sa Lawan, Antique. Kayo po ang provide ng kanilang mga pangangailangan at patuloy niyo po silang i-bless. Dalangin namin, Panginoon, ang spiritual strength for the Carpio family at ang inyo pong guidance and provision para sa Inocencio and Abdul Razak family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, sina Aida, Ejok, and family. Patuloy niyo mabigyan ng maayos na kalusugan and protection. Ganun din, Panginoon, ang Ate Beth Acom. Patuloy niyo po silang gabayan at patuloy po kayong sa waggabay at pagpala sa kanilang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino. Patuloy niyong bigyan ng kalakasan at pag-iingat, maging ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang pong mga heart's desires, O Lord. Patuloy namin nilalapit ang Blessed Hope Christian Academy. Patuloy niyong pagpalain at gabayan ang administrator, ang principal, ang teachers, ang staff, maging students, and parents po ng ministry na ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Melvin Severino. Patuloy niyo ingatan sa kanyang pagpasok at gabayan. Ngayon din po, pagalingin niya po ang sipo ni JL at patuloy niyong pagpalain ang business po ng Sister Bingring Severino at hawakan po ang Nanay Tuding sa kanyang kalakasan. Nilalapit namin, Panginoon, ang Baptist Summer Camp na gaganapin po ngayong March. Patuloy niyo pong gamitin ang gawain ito na makapagpatibay po sa mga mananampalatayang sa kabataang mananampalataya at mas makilala pa po nila ang Panginoon. Nilalapit ko, Panginoon, ang Nanay Susan Jose Gloriani sa kanyang kalusugan at kanyang heart's desires. Kaya din ang Sister Agnes Casiao sa kanyang mga kahilingan na maging maayos po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pinansyal na pangangailangan at bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang mga desisyon. Dalangin din namin, Panginoon, ang maayos na kalusugan para sa pamilya ni Sherilyn Idos at patuloy na ingatan po si Tatay Jonel sa kanyang pagpasok at maging sa pagpasok po sa eskwelahan ng mga bata. Kayo po mag-ingat po sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng Sister Rosa Belen, maging maayos ang kanyang mga pinansyal na pangangailangan. Gayon din, mailapit po ang kanyang mga mahal sa buhay sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Rowena Galdones. Patuloy po na bigyan ng kalakasan, maging siya at ang kanyang asawa at si Tatay Joel. Hindi, Panginoon, magkaroon ng trabaho ang kanyang pong anak na si Reynan Gervasio. Dalangin din namin na makatapos si Jo Marie sa kanyang pag-aaral at patuloy na ingatan si Rosario Galdones. Dalangin ko, Panginoon, na maging ang spiritual health, ang good health and spiritual growth ng pamilya po ni Carmelita Belen, maging maayos ang kanilang mga negosyo at patuloy na ingatan at magkaroon po sila ng sasakyan para sa kanilang pagtitinda. Nilalapit ko, Panginoon, ang Sister Lina Pitana at patuloy niyo po silang ingatan. Ngayon din po maging ang kanyang mga mahal sa buhay, ingatan niyo po sila sa pagbibiyahe at sila po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagpapala sa araw-araw. Patuloy namin nilalapit ang Sister Alexis Salazar. Patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan ang kanyang pamilya, gayon din ang kanyang mga kahilingan at patuloy niyong ingatan ang kanyang nanay sa Nueva Ecija. Patuloy namin nilalapit ang Brother Nathan Orara. Meron po siyang vertigo. Hawakan niyo po siya at pagalingin sa karamdamang ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga elders and senior citizens na nabanggit kanina. Kayo pong magbigay ng kalakasan, kagalingan sa karamdaman at pinansyal na pangangailangan sa araw-araw. Hindi ang mga online services, Panginoon, na nagpapatuloy para sa inyong salita, para sa inyong ministry, O Lord. Kayo po ang magbigay ng pangangailangan ng wisdom, Panginoon, sa mga mangangaral. Ngayon din, Panginoon, patuloy na magamit ang mga online ministry sa pagpapatibay po ng spiritual na buhay ng mga mananampalataya. Lalapit din namin, Panginoon, ang Baras Outreach. Kayo po magpala sa gawain ito. Maraming salamat, Panginoon, ang aking dalangin, ang lahat po ng nanonood ngayon at manonood pa, ang kanilang personal prayer request, kanilang mga heart's desires ay inyo pong dinggin at maging ang ministry po na ito, Panginoon, ay patuloy na makatulong
para sa pagpapatibay po ng mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat po at tayo po ay dadako na sa pagbati po sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Muli kami po ay nagpapasalamat and we always appreciate po kayong lahat na patuloy na sumusuporta po sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay dadako na. Ayan. Right, maraming salamat po at of course kay Ma'am Sheila, Brother Shem, sa Digan family, good afternoon po. Kay Sister Arian May, kay Sister Carmelita Beled, good afternoon. Ate Beth Akong, good afternoon din po. Maraming salamat Sister Alexis Salazar, Sister Helen Ortiz Paras, Nanay Susan Jose, maraming salamat po and muli happy birthday po, no? At pagpalain po kayo ng Panginoon. And then kasama rin po natin si Elia Villar, good afternoon. Ma'am Baby Villamiel, Brother Marsaran, good afternoon din po. Kasama rin po natin Nanay Tuding Severino, Sister Lynn Hapitana, ang Preacher Ronald Esbieto, good afternoon po Preacher. At maraming salamat sa pagsama sa atin ng panalangin. At nakasama rin po natin ang Nanay Elvie Rivas, Sister Venus Belen, Nanay Doris Santos, Sister Nika Hernandez, good afternoon po. Maging kina Elna Lane Trinidad. Ayan, at Shibata. Okay, Elna Lane Trinidad Shibata. Good afternoon po. Siya po ang anak ng Preacher Nelson. Nasa Japan na po siya, no? Then Sister Jenny Careso Escobar, good afternoon po. At nakasama rin po natin ang Sister Shalini Gloriani, good afternoon. Ang Brother Eugene Cabaya, good afternoon. Ngayon din kina Patricia Yabut at nagpapasalamat pala kami, no, kay Patricia Yabut. Meron po siyang isusupport, ano po? At yan po ay pag-uusapan pa namin. And then Nanay Lourdes Mercalesio, good afternoon po. Kay Sister Bing Rain Severina, magandang hapon din po. Pastor John Palye, advance happy anniversary po sa MIBC Malabon. And then Deacon George Cardenas, good afternoon po. Princess May Pindug Valdez, good afternoon. Nakasama rin po natin si Elohim Cano Silo, magandang hapon po. At si Nanay Amihan Yabut, magandang hapon po. Dalawa po, at kung meron po kaming hindi nabati, ay patuloy kaming humihingi ng paumanhin and we encourage you na mag-comment po or mag-leave ng emoji para mabati namin kayo sa pagtatapos po ng gawain. Yun lamang po, ang Hardin ng Panalangin ay babalik po sa Thursday. Pangungunahan po tayo ng Preacher Gary Chua. At ang bukas naman po ang ating midweek service, and of course we always invite you sa ating worship service sa MIBC Silangan. Ayan, magandang hapon po at muli maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang Preacher Lester Yabut kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon, and God bless you all.